Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila wala na nga di umanong kawalasan na itong sikatapang na ito dahil huling-huli akto sa mga video na nagkakaroon nga sila ng disco sa loob ng Bucor Bilibid. Dito nga natin makikita na tila marami na ngang nasibak na mga tauhan sa loob ng Bilibid na halos 100 katao na ang nasibak. Ngunit ang malaking katanungan ng maraming netizen, bakit hindi masibak itong si General Katapang? Dahil ba pinaghahawakan ito at pinanghahawakan ni Kuting ng Norte at ni Rimula at pinagtatakpan talaga nila ang kanilang mga kasama dahil kung malalaglag at masisibak sa pwesto si Katapang ay paniguradong mawawalan sila ng source of income sa loob mismo ng Bilibid. Dito nga natin makikita mga kaibigan na bumalik nga ang mga kontrabandon sa loob ng Bucor Bilibid ay tila hindi pa rin nila maparusahan. Itong si Katapang na ito, makikita natin mga kaibigan na talagang matataas na opisyales ang mga protektor nito. Kaya naman mahirap talagang sibakin kahit na ang mga kongrehista natin ay pinigana si Katapang. Ngunit may mas mataas naman kasi sa ating mga kongrehista. Dito natin makikita na nagsama-sama at nagsanib puwersa ang mga pulpolitiko para pagtakpan ang mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid. Kaya naman dapat ang manugot dito ay hindi lang si Katapang at mga protektor dapat neto. Dapat sibakin na lahat kung sino at walang sasantuhin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Isang daang tauhan ng Bucor. Nakatutok si Salima Refran. Ito. Naalala nyo, last week meron tayong pinakitang galon-galon ng gasol, di umano. O sinasabi nila kung ano man yan. Yung pala, lambanog. Wow! O anong pa-effect yan? Bakit lambanog? Mamaya, explain natin ha. Parang may naaamoy palusot na naman ako rito ha. Lambanog daw yan. O, pang-inuman. O sige. Diretso natin. Mamaya po ha. Abangan po ninyo ha, maya konti, papakita ko sa inyo yung video ng diskuhan dyan sa Bucor. Oh, ha? Di umano, may diskuhan na namang. Ngayong July lang po ito. Oh. Mamaya po, ipakita natin ha. Ang galon-galon na inakala mga produktong petrolyo na nasamsam sa Oplan Greyhound ng Bucor sa New Bilibid Prisons, nadiskubring mga lambanog pala. Hanggat makakalusot, pinagbawal ang alak. Ngayon naman, ang ginamit, yung yeast, yung paggawa ng tinapay. Xiaomi style. Ewan ko ha, iba ang dating sa akin yan ha. Lambanog, hindi naman pala daw ito mga kung gasolina, ito daw ay lambanog. Anong pa-effect yan? Kasi galing daw sa yeast. O sa madaling salita, sa loob lang binuo, hindi nakalusot. Ganun po ang gustong parating yan. Ganun ang datingan po niyan eh. Pinalusot, hindi yan pinalusot na parang gasolina pinalusot. Hindi sila tatanga-tanga, ika nga. Hindi nila pinalusot. From yeast. So siguro gumagawa ng tinapay. Hindi ko alam paano panggawa niyang lambanog na yan, no? Pero sabi ni from yeast. Ginawang lambanog. Di natin masabi. Maraming salamat, Lovely Shane, sa kusang loob. Thank you po sa pag-sponsor. Again, Lovely Shane. Palusot ata ang datingan ni ito si Katapang, ha? Na hindi na naman sila damay dyan kasi sa loob ginawa. Legal naman yung yeast, di ba? Ewan ko sa iyo. Ginawa naman ang lambanog. Naglilinis ng kamay. Tama po kayo. Naglilinis na naman ng kamay. Parang yung baril, may nagbarilan. Sasabihin naman nito si Angelina kung hindi ba naman siya 1,000 isang tuwa. Dati na daw baril yun. Inaamag na nga. Tinan mong palusot ng bobong na yan. Paano?
ganyan sila magpalusot eh. Ibig sabihin, hindi nila kasalanan, naguhugas ng kamay. Hindi nila kasalanan bakit may nagbarilan. Dahil matagal na. O hindi, mali pa rin kayo. Kaya matagal na yan o hindi, dapat na kayo na nakaupo na check up nyo yan. Anong silbi nyo dyan? Ganun dito sa yeast na ito. O, sasabihin naman nila, hindi yan na ipasok na gasolina, lambanog yan, ginawa lang sa loob. Eh. Hindi naman kontrabando ang yeast. Teka muna, katapang, wala din kayong silbi. Kaya sa loob, kaya sa labas ginawa yan, paano nyo hindi nahuhuli? Amoy pa lang ng lambanog, umaalingasaw na. Mahahalata nyo naman kung nalalasing ang mga tao dyan. Anong silbi nyo? Di ba? At saka, bakit kung kailang may bulilyaso kayo, saka naglalabasan niyang ganyan? Oh. Tama rin sa mga nakumpiska ang mga inaalaga ang kalapati ng mga PDL. Sinasana yung kalapati nandun sa hawla. Pag bumisita yung kamag-anak, no, lalagyan kung ano-ano mga epektos o pera. O siyempre yung kalapati, uuwi yun. Oh, di isa na naman, lusot na naman sila. Oh, ibig sabihin, yung kontrabando, yung pulburon, yung pulbos, yung pera hindi dumaan sa gate. Hindi dumaan sa mga security nila. Dumaan sa kalapate. So anong ibig sabihin niyan? Sa madaling salita, si Poncio Pilato. Ano yun? Hugas kamay. Hindi ka namin kasalanan yan. Kasi kalapati nagdadala. Nagdadala ng pulbos. Naku naman katapang. Oo, alam natin nangyayari yan. Pero alam mo, eto i-observe, wala silang ginawang inangking kamalian. Never kayong umangkin ng kamalian. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Wala kayong ginagawa. Anong klaseng leader kayo kung walang nangyayari dyan sa loob? Tapos lahat paninisi kayo. Anong silbi nyo dyan? Pare-parehas kayo ng liderato ngayon. Wala kayong sense of responsibility. Wala kayong responsibilidad nyo yan bilang leader. Kaya po mahirap maging leader Ang leader po, pag lumubog ang barko, kasalanan ng leader. Pero pagka maganda ang layag ng barko, ang papuri sa mga miyembro. Ganun po ang tunay na leader. Kayo wala kayong ginawa kung hindi turo sisi. Hugas kamay. Kayong dalawa ni Angelina, lagi na lang kayong malinis. Hanggat maililipat nyo sa iba, ililipat ninyo. Ba't ba tayo maglalagay dyan kung maglilinis lang din na maglilinis? Alam mo, ang tao na hindi titingin sa sarili para ayusin, walang mararating. Yung Bucor na yan, walang mararating yan. Kasi lahat ng gagawin nila for 6 years, magturo. Wala na pong mangyayari dyan. Tama, maniwala kayo. Ngayon lang yan, maggaganyan-ganyan, bali-balita. Pag namatay yung balita, balik na naman sa dati. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang kanilang nais, ang kanilang goal ay maituro sa masasamang sa ibang tao yung kapalpakan dyan. Tapos pag may maganda, grab. Pag pangit, pasa. Pag maging maganda, grab. Pag ganun po ang liderato, kahit saan kayo tumingin, kaysa Bucor, kaysa bansa, kaysa sa kumpanya, yung mga yan, walang tindig yan. Hindi aayos dyan. Kasi mga duwag yung mga yan eh. Hindi sila marunong tumingin ng responsibilidad. Puro pasa lang ang alam ng mga yan. Babalik doon sa pugad.
Kasunod ng pagkakadiskubre ng O yan, ano yan, mga yan? Huwag mo sabihin, sa loob lang ginawa. Ligtas na naman kayo. katakot-takot na kontrabando, 100 Bucor personnel kabilang ang 20 opisyal ang inalis muna sa pwesto. Yung mga matitigas ang ulo talaga. Scalawags ng tawag ko dyan eh. Hindi na empleyado eh. Sinabi yan Tinanggal daw yung mga scalawags, hindi mga empleyado. Katapang, kapal ng muka. Tatanggalin mo yung mga tao dyan, ikaw ang bossing dyan. Ikaw ang DG dyan. Kung ikaw ay merong delikadesa, being a leader, being the leader, kung talagang may tunay kang pagmamahal din sa investigasyon, dapat ikaw ang nauunang nagre-resign. Ipakita mo. Parehas kayong kapit tuko ng amo mo eh. ni Katapang sa cataract screening and operation ng ilang mga PDL sa Maynila kanina. Kasama nga ang kalusugan at pagkain ng mga PDL sa inaasikaso ngayon ng Bucor, lalo't pinuna ito sa audit report ng COA. Nagtitiis raw sa 70 pesos na meal allowance bawat PDL para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. Pinuna na nga ng COA na hindi raw nasusunod ang mga nakasaad sa Food Subsistence Agreement. Kaya hindi raw naaabot ang tinakdang 2,000 kilocalories per meal. Inaksyonan na rin daw ni Katapang ang sinabi ng COA na delayed procurement sa mga gamot, medical at dental supplies, maski ang 1 bilyong halaga ng mga pagpapatayo ng gusali sa iba't ibang kulungan sa bansa na subject ng plunder case na inihain nila laban kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ayun. Bantag! Dali ka na naman. Lingtsak talaga ito. Ay, alam. Ito simple lang. Kahit sa magbabarkada, kahit sa kumpanya, pag ganito leader, wala talaga mangyayari. Ito payo ko kung meron mangilan-ngilan na kabataan na nanonood ng live ko. Doon sa mga bagong graduate, doon sa mga magsa-start pa lang ng kanilang career, mag-invest po kayo. Ito itong nakita kong medyo nagkamali akong konti. Mag-invest po kayo. Di baling maliit ang sahod. Kung gusto nyo maging empleyado, punta po kayo sa kumpanya na may magaling na leadership. Kasi you will learn a lot from that leader, kung sino man ang magiging boss. Get a mentor. Get a boss, get a mentor. Napaka-importante niyan. Jose Habagat, maraming salamat po sa kusang loob. Thank you po sa pag-sponsor ng live ko ngayon. Thank you muli, Jose Habagat. Thank you po. Kung kayo naman ay magnenegosyo at starting pa lang kayo, invest time, invest energy, magkaroon kayo ng mentor. Magkaroon kayo ng magandang boss, magkaroon kayo ng magandang partner, hindi baling palugi, ang importante natututo ka. Get someone that you will learn. Importante dito, yung may paninindigan, may responsibilidad. Kung ako bibigyan ko kayo ng payo, get a boss exactly the opposite of Katapang. Huwag kayong kukuha ng boss, ng partner, or ng mentor na ang alam ay puro turo. Kasi makukuha nyo yan. At instead na gumagawa kayo ng paraan to improve yourself, hindi mo i-improve yourself, hindi mo i-improve yung sarili mo. Ang mai-improve mo ay pagiging marites. Matututo kang maghanap ng butas ng ibang tao. At pag yan nakuna mo, especially kung fresh grad ka o first time mo magninegosyo o mag-empleyado, at yan ang nakuha mo, dadalahin mo yan hanggang pagtanda. Katulad nito, matanda na. Ganyan pa rin. Bantag pa rin ang bantag. Ay may isipin mo ang daming bulilyaso sa Bucor, ang dami nilang kapalpakan dyan, bantag pa rin ang bantag.
Kaya huwag kayong kukuha ng ganitong boss. Kasi pag nakakuha ka dyan, mapapansin mo, 20 ka. Pagdating mo ng 60, masasabi mo, parang ako yung boss ko. Ano? Turo. Yun kasi natutunan mo. Yun ang natutunan mo sa boss mo. At yan po ay sakit na ng Pilipinas. Kada palit ng gobyerno, kada palit ng liderato sa ahensya, wala nang gagawin kung hindi manisi ng manisi. Instead na maghanap ng paraan, turo ng turo, ay ano, bantag na naman. Hello? Ang dami niyong negosyo sa loob. Sumimbulat nung lahat ng pinagkakakitaan dyan, pati GCash. May droga pa nga dyan sa loob. Instead na kung ano-anong inaasikaso nyo dyan patungkol kay Bantag, asikasuhin mo yung droga, anong nangyayari? Yung mga Pilipino talaga, hilig sa Kaya hindi nag-i-improve eh. Alam mo, nai-improve sa Pilipinas, sa mga Pilipino, politiko. Palakasan ng kapit. Kapit dito, sip-sip dito, sip-sip doon. Kaya nangyayari sa atin uto-uto na entitled, na parang langaw na laging nakatungtong sa kalabaw. Pero if tingnan nyo yung kanilang natutunan, wala. Kaya sakit ng Pilipino ang pagiging entitled eh. Dahil ang alam lang, kumapit kung kaninong Poncio Pilato, sumipsip. Pero pagdating talaga sa leadership, alang binatbat. Para sa GMA Integrated News, Sanima. Next tayo. Ito, susundutan ko na ng mamaya po yung video ha. Mamaya po yan. Mamaya papakita natin yung video. Diretsuhin na natin to. Sa publiko ang bulto ng mga armas, pampasabog at iba pang kontrabando na isinuko ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison noong 1 linggo. Kanina, sinibak na sa pwesto ang 100 Bureau of Corrections personnel na sangkot sa pagpasok ng mga kontrabando. Sabi ng Bucor, Hindi, wait. Sorry. Parang replay yun. Parang replay yun Replay ba yun? sa publiko ang bulto ng mga armas. Hindi na empleyado eh. Relieve sila ng posisyon. They are just required to stay in their barracks. No? Para pag kailangan ng ipatawag sila, they are available for investigation. Hindi rin dapat magpakampante ang mga natitira dahil madaragdagan pa ang mga matatanggal sa pwesto. Napatanggal ko, 5 lang eh. Pero kung ako masusunod, 500 dapat tanggal eh. Kaya lang. Alam mo kung Pilipino ang masusunod? Pati ikaw tanggal. Kahit hindi mo tanggalin yung 500 na yan. Kumuha ka ng leader na hindi magtuturo ng iba. Lahat ng mali ng iba aakuin. Kahit hindi mo tanggalin yung mga 100 na yan. Maglagay ka dyan. Ito, bigyan kita halimbawa. Maglagay ka dyan ng isang leader na ready to die. Pagpasok dyan, sasabihin sa sarili niya, lahat ng kapalpakan sa Bucor sa akin yung isisi. Hindi ako magtuturo kung kanino, sa akin yung isisi. Pag may kapalpakan dyan sa Bucor, alam mong gagawin ng leader na yon? Maglilinis talaga yun. Hindi siya hahanap ng excuses. Araw-gabi, nandiyan siya. Araw-gabi, magmo-monitor yan. Ultimo, pagpili ng assistant, mamimili yan. Ultimo, pagpili ng security guard, mamimili yan. Ultimo, pagpili ng janitor, mamimili yan. Bakit? Kasi tanggap niya na sa sarili niya. Kahit anong mangyari, isisisi ko sa sarili ko.
Ganun ang leader. Lahat ng paraan, hahanapin niya. Hindi siya maghahanap ng butas ng iba. Hahanapan niya ng butas yung sarili niya. Ganun. Pag hindi luminis yan, ewan ko na lang. Kung po pwede nga lang, dyan na siya matulog eh. Para siguradong walang kalukuhang mangyayari. Anong tawag dyan? Political will. Leadership, ganun po. Wala po yan sa pagtanggal ng 100 o 500. Naliligaw po tayo ng landas. Hindi ganun ang leadership. May proseso. Nauna na ring sinabi ng Bucor na plano nilang ibalik ang Oplan Galugod sa loob ng mga piitan araw-araw at mas bibigyan ng mabigat na parusa ang mga tauhan nilang kakutsaba ang mga PDL sa iligal na gawain. Samantala, kasabay naman ang pagpapataas ng moral sa mga PDL na isa sa Tingnan nyo to. Tingnan nyo kung gaano kaplastikan to. Forma na ginagawa ng Bucor, nabigyan ng libreng cataract operation ang 40 PDL ngayong araw sa isang ospital sa Maynila. Nagkaroon ng operasyon, 40 ba? 40? Tama ba? Tingnan mo kung hindi kaplastikan yan. Ginagamit nyo yung matatanda. Nung naglabasan ng kapalpakan nyo, saka nyo pag-iintindihin yung mga kataratak ng matatanda na yan. Kung talagang kayo ay para sa pagtulong, dapat dati nyo pang ginawa. Ba't ngayon may papreskon kayo? Ano yan? Sabi nga, pag tumulong yung kanan, huwag mo na hayaang malaman ng kaliwa. At pag tumulong yung kaliwa, huwag na may hayaang tumulong yung kanan. Ano ibig sabihin nun? Kinukuha nyo credit. Ang galing naman ng timing nyo. Last week lang pinagsasasabong kayo sa Kongreso. Last week lang pinagtatanggol kayo ni Bato. Ngayon magpapa-opera kayo ng matatanda. Excuse me, huwag niyong gamitin yung mga matatanda. Hindi kaya nakakaasar eh. Alam mo, nagagamit yung mga kababayan natin na nagmamagandang loob. Maraming salamat. Regina Constantino, kala ko nakalimutan mo na ako, Regina. How are you, boss? Sending my support. More power to all Banateros and ride safe always. Yan. Thank you. Thank you, Regina Constantino. Matagal na to si Regina na sumusuporta sa Banateros. Oo. Lalong-lalo na kay Banat Bay tsaka kay Boss Dada. Joke lang. Thank you. Naalala ako ni Regina. Maraming salamat ha. Tapos, JRM, maraming salamat din po. Thank you sa kusang loob po na pagsuporta sa Banateros Brothers. Mahal natin yung Banateros Brothers na yan. Siyempre. Thank you. Muli, Regina Constantino at JRM, maraming salamat po. Okay, mabalik tayo. Nasaan na ako? Ginagamit kasi ito mga matatanda. Pa-effect nyo. Pera ng taong bayan yan. Excuse me po Huwag nating ipangalantaran yung pinaggagawa nyo dyan. Alam mo, hindi ko nga alam Baka pagalitan ka ni Pagalitan ka ng boss mo si SOJ. Ikaw na alaman ng balita, hindi na siya nakakapag-press-con. Ikaw ang press-con ng press-con ngayon. Isipin mo, may tutulungan ka, kailangan nandyan yung News 5, etc., etc. Ganun ang pagtulong mo? Katapang? Ba't hindi mo ginawa yan dati nung hindi ka na pagsisermonan? Di ba? Anong kaplastikan yan? Kailangan may announcement? Kailangan may press-con? Pagalitan ka. Pero, alam mo, hindi ko alam kung dapat ba talaga nagsasalita na to si
Si Boying. Parang wala siya, oh. Siguro, sumumbaylat din sa pagbumukha nila yung kabalastugan dyan sa Bucor. Nagmamagaling, naglilinis ng pangalan. Kala mo sinong matitino, yung pala sila yung palpak. Oh, ano nangyari sa inyo? 'Di ba? Ay, simpleng-simple yan eh. Bakit wala ngayon sa press call si SOJ? Bakit hindi niya ipaliwanag? Pag kayo nagbibida ang lakas nyo sa TV, ang lakas nyo magpa-press con. Ay ngayon, walang paliwanag on your part? Marcos, ano na? Aurea Haway, maraming salamat po sabi niya, Coach for Peanut and Iska. Thank you po. Masarap na naman ang kanilang pagkain. Ewan ko ba? Anong nangyayari sa mga ito? Basa muna tayo ng komentaryo bago ko ipakita yung video. Ay, hindi, tapusin ko muna to. Mga tao kasi malaking bagay sa kanila yun. Mga senior citizen, tsaka may malapit na mabulag. Yun ang inuna ko kasi sayang naman, kawawa. Malapit na mabulag, inuna mo. Di dapat, dati mo nang inuna. Nag-antay ka pa ng hearing. Oh. Style. Pilipinas, hindi aasenso. Maniwala kayo. Hindi aasenso ang Pilipinas kung ganitong klase mga leaders. And clone po ito. Itong leader ng mga ganyan. Clone yan. Hindi lang naman nag-iisa si Katapang na ganyan eh. Pansinin ninyo, maraming politiko, puro pasikat lang sa TV. Puro pasikat sa media. Ala naman eh. Kulang sa gawa. Sobra sa press con. Hindi po lang si Katapang, marami yan. Kaya walang patutunguhan ng Pilipinas. Naman sila. Bakas naman sa mga mata ng bawat isa sa kanila ang pag-asang makapagsimulang muli bilang paghahanda sa inihintay na paglaya upang makasama ang kanilang mga pamilya. Luisa Alam mo, instead na natutuwa ako, naawa ako sa kanila. Matagal na dapat nilang nakuha yan. Remedy, maraming salamat. From from Japan. Thank you, Remedy. Maraming salamat sa kusang loob. Ayan, eto. Okay, ipakita ko na yung video. Ngayon may nag-send po sa atin ng video na diskuhan daw sa Bucor. Ngayon, kayo po ang humusga. Tingnan ko yung message sa akin. Para do-double check natin. Ayun. Yan yung sinasabing party-party. May party-party. Merong party-party sa Bucor. Grabe, no? Dati, pinagbabawal ang cellphone. Ngayon, pwede ng Wi-Fi. Ganyan po ang Bucor. Ngayon, hindi po tayo magbibintang. But then again, paulit-ulit kong sinasabi na pag tayo naman ay nagbalita nangyayari. Malay nyo, itong video na ito. Pag nagkaroon ulit ng investigasyon sa Kongreso at nilabas itong video na ito, baka sabihin ninyo, yan yung video na pinakita ni Coach Oli. Naalala nyo yung pinakita ko yung video ng patungkol sa gumagawa ng pulburon? Tapos pinakita rin sa Kongreso. Ito, tanong lang din ulit tanong ulit. Kayo humusga kung may katotohanan. Pero baka mamaya, ipakita rin to sa Kongreso. Nagtatanong lang po tayo tingnan nyo po itong video na ito.
Yan. Oops, yan. Oh. Saglit ha. Medyo i-mute ko lang ha kasi makaka-copyright tayo, may tugtog. Eh, syempre, ha? Mahirap naman po mag-disco ng walang tugtog. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na talagang matataas nga ang protektor ni Katapang na ito dahil talagang mahirap sibakin sa kanyang pwesto. Gayunpaman marami nang nasibak sa pwesto sa loob ng Bucor Bilibid at pinagtatanggal nga. Makikita natin na ginagawa ito ni Katapang dahil gusto niya ma-cover up at i-play safe ang kanyang sarili. Talagang gumawa na sila ng taktika para lamang hindi matanggal itong si Katapang na ito. Ngunit hindi pa lalagpasin ng ating mga mambabatas ang ginagawa ni Katapang. Paparusahan ito ayon sa batas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.